Magandang buhay, Kabamba! Isishare ko ulit sa inyo itong kilalang kakanin dito sa probinsya naming Pangasinan. Ito ay ang masikoy. Kung gusto mo ito, tara samahan mo ulit ako dito sa aking kusina at ituturo ko sa iyo kung paano ito lutuin. Manood, matuto at mag-enjoy. Wala nang paligoy-ligoy pa, mag-start na tayong magluto, Kabamba. Dito sa aking mainit na kawali ay nilagay ko lang yung mga sesame seeds. Nasa 1/3 cup lang ito. Kung isa ka sa mahilig sa kakanin, for sure magugustuhan mo itong luto na ito. Lulutuin lang natin itong linga or kaya itong sesame seeds hanggang maging golden brown ito. Huwag nyo masyado itong tostahin dahil magiging mapait ito pag nasubrahan sa pagluto. Pagkatapos naman ito maluto ay hanguin natin ito at palamigin. Habang pinapalamig ko yung linga ay sinunod ko namang gawin yung dough. Dito sa aking mixing bowl ay naglagay lang ako dito ng 2.5 cup na glutinous rice flour. At nilagyan ko ito ng tubig. Paunti-unti lang yung inyong paglagay. Dagdagan kung kinakailangan hanggang ma-achieve natin yung perfect consistency ng ating dough. Tulad nito. Ang isunod naman natin gawin ngayon ay yung pagporma ng ating dough. Atin lamang itong bibilugin. Depende sa gusto mo kung gaano ito kalaki. Pagkatapos naman natin ito mabilog ay inyo lang diinan o kaya i-press sa gitna gamit ang inyong hintuturo o kaya hinlalaki. Katulad nito yung shape ng ating palitaw. At alam kong kilalang kilala mo rin ang palitaw na kakanin. Dito pala sa aking paglalagyan na plato ay naglagay lang ako dito ng glutinous rice flour para hindi magdikit. Itong sinishare ko sa inyo, Kabamba, ay napakadali at napakasimple lang ito gawin. Sa aking ginawa dito ay nakagawa ako dito ng 17 na piraso. Ang isinunod ko namang gawin ay akin lamang didikdikin yung ating sesame seeds. Nilagay ko lang dito sa medyo makapal na plastic. Tsaka natin ito didikdikin gamit ang pamukbok. Kung may almeres naman kayo ay pwede nyo naman yun ang inyong gamitin. Dito sa part na ito ay naalala ko na meron pala akong food processor at transfer ko na dito agad para mas mabilis. Pero kung wala naman kayo nito ay gawin nyo na lang yung mano-mano. Umpisahan na nating magluto ng ating masikoy. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng 500 ml na purong gata. Dinagdagan ko naman ito ng 1 cup na tubig. Dapat ay nakaset sa low to medium heat ang inyong apoy dito. Pagkakulo nito ay agad ko namang nilagay yung 1/2 cup na dark brown sugar or yung tinatawag naming nugnog. Opo, nugnog yung tawag namin yan dito. Dahil nga yung ibig sabihin ng nugnog ay maitim. Agad ko naman itong hinalo para matunaw yung nilagay kong asukal. Dinagdagan ko din ito ng 1/4 cup light brown sugar para hindi naman masyadong dark itong aking lulutuin na masikoy. Pwede nyo namang i-adjust yung tamis nito, pwede nyong dagdagan o kaya bawasan, depende sa inyong panlasa. After nyo pala malagay yung asukal ay papakuluan nyo lang ito ng 5 minuto sa mahinang apoy. At pagkatapos naman natin mapakuluan ito ay nilagay ko naman na yung ating hinulmang dough. Nakapag-try ka na bang magluto ng ganito, Kabamba? At kung mahilig ka naman sa kakanin, try mo itong lutuin, Kabamba. Ito yung one of the best kakanin namin dito sa Pangasinan. Kaya kaway-kaway naman dyan sa mga kapwa ko Pangasinense. Nilagay ko na rin pala yung ating dinurog na sesame seeds or yung tinatawag nating linga. Malalaman nyo pala pag naluto na ito pag lumitaw na ang inyong mga dough. Sana, Kabamba, ay muli nyong nagustuhan itong aking na-share na kakanin dito sa aming lugar, ang probinsya naming Pangasinan. Paki-follow mo naman ang Bamba's Kitchen, baka di ka pa nakapag-follow. At i-share mo na rin itong video na to para maraming matakam. Tara at ating nang pagsaluhan itong aking nilutong masikoy. Salamat sa panonood, Kabamba! See you sa aking next cooking vlog!